Tabi, para muna sa mahahalagang bisita ang pagkain, sigaw ng biyenan kong babae, habang hinahablot ang plato mula sa kamay ng aking mga magulang sa harap ng lahat ng bisita sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nang makita ko iyon, agad ko silang inilayo upang kumain sa isang marangyang restaurant. Pagkalipas ng 15 minuto, walang tigil na tumatawag sa akin ang aking biyenan at asawa, umabot sa 87 beses, ngunit hindi ko sila sinagot. Bago magsimula ang kwentong ito, mangyaring ikomento kung mula sa aling lungsod o rehiyon kayo nagbabasa o nakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang ang channel na ito ay patuloy na lumago at makapag-alok ng mas marami pang kawili-wiling mga salaysay. Ang maligayang kapaligiran noong gabing iyon ay tila tunay na maringal sa eksklusibong function hall na inupahan sa isang prestihiyosong subdibisyon sa Makati upang ipagdiwang ang ika-60 kaarawan ni Corazon de Villa. Malalaking chandelier na kristal ang nakabitin mula sa kisame, nagbibigay ng maningning na liwanag na tumatanglaw sa buong lugar. Ang mga panauhin ay mga kakilala ni Corazon mula sa alta sosyedad. Nag-uusap-usap sila, ipinagmamalaki ang kanilang mga alahas at marangyang pamumuhay. Sa isang sulok ng hall, maririnig ang mahinang musika na nagsisilbing saliw sa gabi. Si Isabel, ang manugang ni Corazon, isang babaeng elegante at mahinahon, ay nakatayo malapit sa mga mesa ng pagkain. Tinitiyak niya na ang lahat ng paghahanda ay tumatakbo ng maayos. Lahat ng gastos, mula sa pag-upa ng lugar hanggang sa mga dekorasyon at eksklusibong catering, ay binayaran gamit ang pera ni Isabel. Gayunpaman, palaging pinaniniwala ng kanyang asawang si Lorenzo ang kanyang ina na ang lahat ng luho ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap at tagumpay sa negosyo. Matagal nang pinili ni Isabel na manahimik at magparaya para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pagsasama. Sa gitna ng ingay ng mga nagbibiruan at nagtatawa ng bisita, bumukas ang pangunahing pinto at pumasok ang dalawang matanda na may simpleng anyo. Sila ay si Mang Delfin at ang kanyang asawang si Aling Elena, ang mga tunay na magulang ni Isabel. Ang kanilang mga kasuotan ay napakasimple at pang-araw-araw na lubhang kabaligtaran sa karangyaang naghahari sa bulwagan. Ang kanilang presensya ay tila isang ganap na salungat sa iba pang mga panauhin. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel nang makita ang kanyang mga magulang at mabilis siyang lumapit sa kanila. Niyakap niya sila at hinalikan sa pisngi ng may malalim na paggalang at pagmamahal. Marahang tinapik ni Mang Delfin ang balikat ng kanyang anak habang may ngiti ng pagmamalaki. Pagkatapos, inanyayahan ni Isabel ang kanyang mga magulang na tikman ang inihandang hapunan. Dahil sa mahabang biyahe sa bus mula sa kanilang bayan sa Batangas, hindi pa kumakain si Mang Delfin at ang kanyang asawa. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa pila sa buffet table, kung saan hindi pa gaanong maraming tao sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang eksenang ito ay hindi nakaligtas sa matalas na tingin ni Corazon. Sa simula pa lamang, hindi na gusto ni Corazon ang kanyang mga balae. Palaging minamaliit ang pamilya ni Isabel dahil itinuturing niya silang mga promdi, mga taga-probinsya na walang pera at katayuan sa lipunan. Nang makita na kukuha na ng plato si Mang Delfin at ang kanyang asawa, namula sa galit ang mukha ni Corazon. Naramdaman niyang bumabagsak ang kanyang prestihiyo sa harap ng kanyang mga amiga sa alta sosyedad. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na naglakad si Corazon patungo sa buffet. Malakas ang lagutok ng kanyang mga takong na nagpapahiwatig ng kanyang galit. Sakto sa sandaling dumampi ang kamay ni Mang Delfin sa isang plato ng porselana. Marahas itong hinablot ni Corazon na lumikha ng isang malakas na kalansing na umagaw sa atensyon ng mga kalapit na bisita. Tumabi kayo. Hayaan ninyong ang mga importanteng bisita muna ang kumain. Alis diyan sa pila. Huwag ninyo akong ipahiya sa mga amiga ko. Sigaw ni Corazon sa isang matinis na boses na umalingaw-ngaw sa halos buong bulwagan. Ang pariralang iyon ay parang isang patalim na humiwa sa hangin. Biglang tumahimik ang paligid ng mga mesa ng pagkain. Ilang bisita ang lumingon at nagsimulang magbulungan. Natigilan si Mang Delfin at ang kanyang asawa. Ang kamay ni Mang Delfin, na nakabitin pa sa hangin, ay dahan-dahang bumaba. Nananatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang malalim na pait. Yumuko si Aling Elena. Sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan mula sa 10-10 pares ng matang nakatingin sa kanila ngayon nang may paghamak. Si Isabel, na hindi kalayuan sa pinangyarihan,
ay naramdamang huminto ang kanyang puso. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Tiningnan niya si Lorenzo, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Inaasahan ni Isabel na hahakbang ang kanyang asawa upang ipagtanggol ang kanyang mga magulang o kahit man lang pagaanin ang tensyon. Ngunit si Lorenzo ay nanigas na parang bato. Iniiwas ng lalaki ang kanyang tingin, na tila sumasang-ayon sa ginawa ng kanyang ina at tumatangging makialam. Nang makita ang reaksyon ng kanyang asawa, ang huling hibla ng pasensya na inipon ni Isabel sa loob ng maraming taon ay biglang naputol. Ang lahat ng kanyang paggalang at katapatan sa pamilya ni Lorenzo ay naglaho ng walang bakas. Inayos niya saglit ang kanyang blazer, huminga ng malalim upang sugpuin ang galit na nagbabantang sumabog, at mahinahong lumapit sa kanyang mga magulang. Walang luha, walang sigaw na ganti. Isang malamig at matalim na tingin lamang ang ipinukol ni Isabel sa mga mata ni na Lorenzo at Corazon. Ang tingin na iyon ay napakalamig at tumatagos, na nangangahulugan ng isang napakalaking desisyon na hindi na mababago. Marahan ngunit may diin na hinawakan ni Isabel ang mga kamay ng kanyang ama at ina. Halikayo, itay, inay, aalis na tayo ngayon din. Hindi karapat-dapat sa inyo ang pagkain dito, sabi ni Isabel sa isang napakahinahong tono. Ngunit narinig ito ng malinaw ni na Corazon at Lorenzo. Nang hindi lumilingon, inakay ni Isabel ang kanyang mga magulang palabas sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng autoridad. Ilang bisita ang tumabi upang magbigay daan. Suminghal ng sarkastiko si Corazon nang makita silang paalis. Pakiramdam na siya ang nagwagi at naipakita kung sino talaga ang may kapangyarihan. Kinamot lang ni Lorenzo ang kanyang batok. Medyo naiilang, ngunit wala talagang ginawa para pigilan ang kanyang asawa. Akala nila ay isang pansamantalang pag-aalboroto lang iyon ni Isabel at babalik din ito para humingi ng tawad tulad ng madalas mangyari noon. Hindi nila namalayan na ang paglabas ni Isabel sa gusaling iyon ay ang simula ng katapusan ng kanilang mundo. Pagkalabas, pinasakay ni Isabel ang kanyang mga magulang sa isang GrabCar Premium na nabook na niya sa kanyang cellphone. Sa biyahe, isang ganap na katahimikan ang namayani. Walang imik ang mga magulang ni Isabel. Sinusubukang iproseso ang masakit na insidenteng kanilang naranasan. Mahigpit na hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang ina, ipinaparamdam ang kanyang suporta. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang cellphone sa bag ni Isabel. Lumiwanag ang screen, ipinapakita ang mga pangalan ni na Lorenzo at Corazon, at sunod-sunod ang mga tawag. Tiningnan ni Isabel ang screen na may bahagyang ngiti, puno ng pangungutya. Sa kabuuan, mayroong 87 hindi nasagot na tawag mula sa kanyang asawa at biyanan. Walang kahit katiting na intensyon si Isabel na sumagot. Hinayaan niyang mag-vibrate ang telepono, hanggang sa wakas ay pinindot niya ang reject button at pinatay ito. Alam na alam niya kung bakit sila desperadong tumatawag. Bago mag-book ng sasakyan para umalis, tinawagan ni Isabel ang manager ng function hall at ang pinuno ng catering service. Si Isabel ang taong pumirma sa lahat ng kontrata, sa pag-upa at booking para sa handaan. Sa maikling tawag na iyon, kinansela ni Isabel ang natitirang bayarin na nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Binawi niya ang kanyang status bilang garantor at hiniling sa mga manager na singilin ang natitirang halaga ng direkta kay Lorenzo. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Isabel sa bangko upang harangan ang anumang access ni Lorenzo sa kanilang mga joint account na si Isabel lamang ang laging nagpopondo mula sa sarili niyang pinaghirapan. Ngayon, haharapin ni na Lorenzo at Corazon ang mapait na katotohanan sa gitna ng marangyang party na hindi nila kayang bayaran. Tumingin si Isabel sa bintana ng sasakyan. Pinagmamasdan ang maningning na mga ilaw ng mga kalsada sa Maynila. Ang kanyang desisyon ay buo na. Ang gabing iyon ang naging hangganan ng kanyang pagtitiis at sisiguraduhin niyang matatanggap ng mga taong uminsulto sa kanyang pamilya ang nararapat sa kanila. Huminto ang sasakyan ni na Isabel at ng kanyang mga magulang sa harap mismo ng isang napakataas na antas na restauran na kinikilala ng mga prestihiyosong parangal. Ang restauran na ito ay kilala sa kanyang walang kapintasang serbisyo at mga putahe mula sa isa sa mga pinakamahusay na chef sa Pilipinas. Pagbaba pa lang nila, ang mga valet at staff sa reception ay magalang na yumuko at ipinagbukas sila ng malalaking salaming pinto. Ang kapaligiran sa loob ng restauran ay napakatahimik, elegante, at malayo sa kaguluhan. Humingi si Isabel ng pinakamagandang bakanteng mesa sa isang pribadong VIP room.
In-order niya ang mga pinakapino at pinakamamahaling putahe para sa kanyang mga magulang. Malalaking sugpo, sariwang talaba, at ang pinakamagagandang hiwa ng premium Batangas beef. Nais niyang burahin ang masamang alaala ng nangyari at palitan ito ng isang pagdiriwang na karapat-dapat sa kanyang mga magulang. Komportabling umupo si Mang Delphine at ang kanyang asawa. Tiningnan ni Aling Elena ang kanyang anak na may luha sa mga mata na antig sa katatagan ng loob ni Isabel. Si Mang Delphine naman ay ngumiti ng makahulugan. Isang ngiti na nagtatago ng isang malaking sikreto na maingat na inilihim mula sa pamilya ng kanyang manugang. Samantala, sa bulwagan kung saan ipinagdiriwang ang kaarawan ni Corazon, biglang nagbago ang kapaligiran at naging isang nakakahiyang kaguluhan. Sakto sa sandaling nasiyahan si Corazon matapos paalisin ang kanyang mga balae, ilang waiter mula sa catering service ang nagsimulang kumilos ng mabilis sa lugar ng mga mesa. Sinimulan nilang takpan ang mga tray ng pagkain at dalhin ang mga ito pabalik sa kusina. Ang mga bisitang kumakain o kukuha pa lamang sana ng pagkain ay naiwang nagtataka. Nagtinginan sila sa isa't isa, nagsimulang magbulungan at nagtatanong anong nangyayari. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na lumapit ang manager ng catering kay Lorenzo na may seryoso at hindi pala kaibigang mukha. Hawak niya ang isang credit card terminal at ilang papel ng bill. Paumanhin po, Ginoong Lorenzo. Napilitan po kaming itigil ang serbisyo ng hapunan ngayong gabi dahil ang pangunahing garantor ng event ay biglang binawi at kinansela ang natitirang bayarin. Mayroon po kayong hindi pa nababayarang bill na 1,500,000 piso na kailangan ninyong bayaran ngayon din. Kung hindi, aalisin namin ang lahat ng pagkain sa mga mesa, sabi ng manager ng sapat na malakas upang marinig ng mga kalapit na bisita. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Agad siyang namutla. Sinubukan niyang pakalmahin ng manager sa pamamagitan ng isang alanganing ngiti. Sandali lang. Siguradong may maliit na pagkakamali. Ang asawa ko ang namamahala sa lahat ng ito. Hayaan ninyo akong ayusin ito ngayon din. May kumpiyansang kinuha ni Lorenzo ang isang credit card mula sa kanyang wallet at iniabot sa manager. Tumunog ng maikli ang terminal at isang mensahe ang lumitaw sa screen. Transaction declined. Kumunot ang noo ni Lorenzo, kumuha ng isa pang card, at sinubukan ulit. Pareho lang ang resulta. Transaction declined. Bumilis ang tibok ng puso ni Lorenzo. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Isabel, ngunit laging napupunta sa voicemail ang tawag. Napagtanto niya na hinarangan na ni Isabel ang kanyang access sa perang malaya niyang ginagastos. Malamig na pawis ang namuo sa noo ni Lorenzo. Si Corazon, na nakakita sa eksena, ay agad na lumapit sa kanyang anak. Bakas sa kanyang mukha ang pagkasindak nang mapagtanto niyang lahat ng bisita ay nakatingin na sa kanila nang may pagdududa. Ang kanyang prestihiyo bilang isang babae sa alta sosyedad ay nakataya. Ang kanyang mga kaibigan sa club ay nagbubulungan na tungkol sa kanilang pamilya. Hindi maaaring hayaan ni Corazon na masira ang kanyang marangyang party. Naglibot ang mga mata ni Corazon sa bulwagan at natagpuan ang kanyang tagapagligtas. Sa isa sa mga mesa sa harap, nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na perpektong terno. Ito ay si Ginoong Ricardo Reyes, isang higanteng venture capitalist na sadyang inanyayahan ni Corazon at Lorenzo sa pag-asang mag-i-invest siya ng malaking halaga sa kumpanya ni Lorenzo. Inayos ni Corazon ang kanyang bestida, ipinakita ang kanyang pinakamatamis na ngiti, at mabilis na lumapit kay Ginoong Reyes. Ginoong Ricardo, paumanhin po sa maliit na abalang ito. Isang hindi pagkakaunawaan lang sa mga organizer. Nagkataon naman na narito kayo bilang aming pandangal na panauhin ngayong gabi. Maaari po ba naming hilingin ang inyong tulong para maayos itong maliit na gusot? Ituring ninyo na itong simula ng ating magiging business partnership sa hinaharap, sabi ni Corazon sa isang nagmamakaawang tono, ngunit nababalot ng kayabangan. Tumayo si Ginoong Reyes mula sa kanyang upuan. Sa halip na abutin ang kanyang wallet o tawagin ang kanyang assistant, nanliit ang kanyang mga mata at tiningnan si Corazon nang may nagyayelong ekspresyon. Kanina pa hindi gaanong pinapansin ni Ginoong Reyes ang pagkain. Ang kanyang mga mata ay walang tigil na naghahanap ng isang tao sa gitna ng mga bisita. Nang dumating siya sa simula ng event, sinabihan siyang makikilala niya ang isang taong lubos niyang iginagalang. Gayunpaman, hanggang sa sandaling iyon, hindi pa niya nakikita ang taong iyon kahit saan. Tulong? Partnership? Ang boses ni Ginoong Reyes ay mababa at matatag.
Hindi ako pumunta rito para mag-enjoy sa party ninyo o pag-usapan ang financing sa anak mo. Naglaan ako ng oras ngayong gabi dahil lamang sa sinabi sa akin na darating sa event na ito si Mang Delphine. Nasaan na siya? Nakita ko siyang pumasok kanina, pero wala na siya sa bulwagang ito. Natulala sina Corazon at Lorenzo. Ang pangalang binanggit ng malaking investor ay nakalito sa kanila. Mang Delphine? Ang ama ni Isabel ang tinutukoy mo? Yung promdi? Hindi sinasadyang nasabi ni Corazon, gamit ang mapanlait na salita na agad nagpatigas sa mukha ni Ginoong Reyes. Promdi? Malakas na ulit ni Ginoong Reyes, na naging dahilan ng biglaang nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Pinigil ng mga bisita ang kanilang hininga. Ang taong tinatawag mong Promdi ay ang aking big boss. Siya ang nag-iisang may-ari ng higanteng investment fund na nagpopondo sa hindi mabilang na mga korporasyon sa loob ng maraming taon, kabilang ang sarili kong kumpanya. Narito lang ako para magbigay galang sa kanya. Para siyang tinamaan ng kidlat, nanlambot ang mga tuhod ni Corazon, nanigas si Lorenzo na bahagyang nakabuka ang bibig. Ang katotohanang ibinunyag ni Ginoong Reyes ay winasak ang lahat ng kayabangan at prejudice na kanilang pinanindigan sa loob ng maraming taon. Ang simpleng lalaki na may hamak na kasuotan, na marahas na hinablutan ni Corazon ng plato, ay pala isang napakalakas na tao sa mundo ng negosyo. Ang katotohanang pinalayas ng pamilya ni Lorenzo ang ama ni Isabel ay katumbas ng paghuhukay ng sarili nilang pinansyal na libingan. Ibinutones ni Ginoong Reyes ang kanyang Amerikana at tinapunan ng isang nagngangalit na tingin ang mag-ina na nakatayo sa harap niya. Ang pagguho ng party ay hindi na lamang tungkol sa inalis na pagkain. Ito ay ang simula ng katapusan ng imperyo ng pamilya ni Lorenzo. Naging nakakasakal at puno ng tensyon ang kapaligiran sa bulwagan. Ang mga salita ni Ginoong Reyes ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita na dati masayang nag-uusap ay tuluyang napipi, nakatuon ang kanilang pansin sa drama sa gitna ng bulwagan. Ang mukha ni Corazon, na dati puno ng pagmamalaki at kayabangan, ay namutla na parang inubusan ng dugo. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Ginoong Reyes. Sinusubukang humanap ng kahit anong senyales ng kasinungalingan sa mga mata ng dakilang investor. Ngunit ang tanging nakita niya ay malalim na galit at pagkadismaya. Si Lorenzo ay nakatayo pa rin nang hindi gumagalaw sa tabi ng kanyang ina. Naging mabigat ang kanyang paghinga, at ang kanyang puso ay kumakabog nang napakabilis na sumasakit ang kanyang dibdib. Blanko ang kanyang isip. Hindi niya kayang iproseso ang katotohanan na ang matandang may simpleng anyo na pinalayas ng kanyang ina ay ang pinakaboss ni Ginoong Reyes, ang taong ilang buwan na nilang nililigawan para sa puhunan. Nagsimulang kumalat ang sindak sa mga ugat ni Lorenzo. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nanatili sa kanyang lalamunan. Hindi sila binigyan ni Ginoong Reyes ng kahit anong pagkakataong magpaliwanag. Sa isang matalim at mapanlibak na tingin, humakbang siya pasulong, na naging dahilan upang kusa na umurong sina Lorenzo at Corazon. Ang galit ni Ginoong Reyes ay higit pa sa makatwiran. Lubos niyang iginagalang si Mang Delphine, hindi lamang bilang boss, kundi bilang isang mentor na tumulong sa kanya na buuin ang kanyang karera mula sa simula. Ang makitang tratuhin ang kanyang idolo na parang isang pulubi sa kalye ng babaeng ito na lasing sa kanyang katayuan, ay nagpakulo sa kanyang dugo. Nasusuklam siyang manatili sa isang bulwagan na puno ng mga peking tao na humusga sa iba batay lamang sa panlabas na anyo. Tunay kayong isang kasuklam-suklam na pamilya, sabi ni Ginoong Reyes sa mahinang boses, ngunit puno ng napakatunay na banta. Kung ang aking boss ay pinalayas dito sa ganitong kahiya-hiyang paraan, wag na kayong umasa ng anumang kooperasyon sa pagitan ng ating mga kumpanya. Kinakansel ako ang anumang plano, napondohan ang inyong negosyo ngayon din at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng aking mga kasosyo sa negosyo kung paano kayo kumilos ngayong gabi. Walang sino man sa aking bilog ang gugustuhing makipagnegosyo sa mga taong kasing arogante ninyo. Ang pahayag na iyon ay bumagsak na parang isang maso, na sumira sa kinabukasan ni Lorenzo sa isang iglap. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa mga utang at masamang pamamahala. Ang tanging pag-asa niya para maligtas ay ang sariwang puhunan mula kay Ginoong Reyes. Kung wala ang perang iyon, tiyak na magsasara ang kanyang kumpanya sa loob ng ilang linggo. Sinubukan ni Lorenzo na hawakan ang braso ni Ginoong Reyes. Nagmamakaawa. Ibinaba niya ang kanyang ulo, isinantabi ang lahat ng kanyang pagmamalaki sa harap ng 10-10 saksi. Ginoong Ricardo, nakikiusap ako sa inyo.
Huwag ninyong gawin ito. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi alam ng nanay ko kung sino siya. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Pupuntahan ko ang aking biyenan at personal na hihingi ng tawad. Nakikiusap ako. Nagmamakaawang sabi ni Lorenzo sa nanginginig at desperadong boses. Marahas na inalis ni Ginoong Reyes ang kanyang pagkakahawak. Huli na ang lahat. Walang halaga ang iyong pagsisisi. Ipinakita mo ang kabulukan ng iyong tunay na pagkatao. Pinapayo ko sa iyo na magsimula ka ng maghanap ng bagong trabaho dahil tapos na ang kumpanya mo. Matapos sabihin ang mapanirang paalam na iyon, tumalikod si Ginoong Reyes at matatag na lumabas ng gusali. Ang kanyang pag-alis ay sinundan ng nagtataka at mapanuyang mga tingin ng ibang mga bisita. Ngunit ang pagguho ng mga pag-asa ni Lorenzo ay walang-wala kumpara sa kahihiyang kailangan ngayong harapin ni Corazon. Ang kanyang mga kaibigan, na lagi niyang ipinagmamayabang, ay nagbubulungan na ngayon at tinitingnan siya ng may paghamak. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang kunin ang kanilang mga bag at dahan-dahang nagtungo sa labasan. Ayaw nang manatili pa, kahit isang minuto, sa isang party na naging isang ganap na kahihiyan. Humagulgol ng malakas si Corazon. Kinakaladkad niya ang manggas ng Amerikana ni Lorenzo, walang tigil na nananaghoy, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ayaw pa rin niyang tanggapin na ang kanyang balae, na itinuturing niyang mahirap at kabilang sa mababang uri, ay may posisyong mas mataas pa kaysa sa lahat ng naroroon. Kumalat ang kanyang make-up kasama ng kanyang mga luha, na naging dahilan upang ang kanyang dating eleganteng anyo ay maging kaawa-awa at gusgusin ngayon. Sa gitna ng mental breakdown na ito, lumapit muli sa kanila ang manager ng catering kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, mas matigas na ang kanyang ekspresyon. Wala na siyang pakialam sa magandang asal dahil alam niyang wala ni isang piso ang kliyente para bayaran ang kanyang mga serbisyo. Tapos na ang oras ninyo, Ginoong Lorenzo. Dahil hindi ninyo mabayaran ang bill, kukunin na namin ang lahat ng pagkain. Pakiusap, huwag ninyong abalahin ang aming mga tauhan, sabi ng manager, na sumenyas sa kanyang mga empleyado na simulan ng alisin ang laman ng mga pangunahing mesa. Ang iilang natitirang bisita ay nakatingin lamang na nakanganga habang dinadala sa kusina ang mga putaheng hindi man lang nila natikman. Hindi pa natatapos iproseso ni Lorenzo ang pag-alis ng pagkain nang malakas na tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa administrasyon ng gusali. Binuksan ito ni Lorenzo na nanginginig ang mga kamay. Binasa ng kanyang mga mata ang parirala na tuluyang naglubog sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Ang mensahe ay naglalaman ng isang mahigpit na babala. Dahil kinansela ng pangunahing garantor na si Isabel ang natitirang bayad sa pag-upa ng bulwagan, binibigyan ng pamunuan si Lorenzo ng eksaktong 10 minuto para lisanin ang lugar. Kung hindi pa rin bakante ang bulwagan pagkatapos ng 10 minuto, tatawag sila ng pulis dahil sa pandaraya sa pag-upa ng mga mamahaling pasilidad. Tiningnan ni Lorenzo ang screen na may nawawalang tingin. Ang marangyang birthday party na binalak para itaas ang katayuan ng kanyang pamilya ay naging libingan ng kanyang karangalan at pananalapi. Si Corazon, na napansin ang blankong tingin ng kanyang anak, ay inagaw ang telepono at binasa ang mensahe. Naging mas malakas pa ang kanyang mga sigaw. Sumisigaw siya, sinisisi si Isabel, sinisisi ang tadhana, at sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Ang mga huling bisita, na nasaksihan ang nakakahiyang eksena, ay nagmadali patungo sa labasan. Ayaw masangkot sa isang kahiyahiyang iskandalo na may pulis at mga utang. Wala pang 10 minuto. Ang malawak na bulwagan na dati puno ng tawanan at karangyaan ay naging ganap na walang laman. Ang natira na lamang ay mga hubad na mesa, mga nalalantang bulaklak, at ang mag-ina sa gitna ng sahig, ganap na wasak at nawawala. Ang kanilang kayabangan ay binayaran ng labis ng kahihiyan sa harap ng lahat ng taong itinuturing nilang mahalaga. Ang kapaligiran sa pribadong silid ng marangyang restauran ay lubos na payapa at nakaka-relax. Ang mahinang instrumental na musika ay umaagos sa espasyo, nag-aalok ng ginhawa na lubos na kabaligtaran sa masakit na kaguluhang naganap. Sa isang bilog na mesa na natatakpan ng makapal na seda, inihain ang mga putahe ng alta kusina na naglalabas ng nakakatakam na aroma. Nakaupo si Isabel sa pagitan ng kanyang ama at ina. Pinagsisilbihan niya sila ng may malalim na pagmamahal. Inilalagay sa kanilang mga plato ang pinakamagagandang piraso ng pagkaing dagat at inihaw na karne. Ang mukha ni Isabel ngayon ay mas mukhang relax,
na parang isang malaking pabigat na dinadala niya sa loob ng maraming taon, ay sa wakas ay nabunutan na. Tiningnan niya ang payapang mga mukha ng kanyang mga magulang, nakakaramdam ng pagkakasala sa pagdadala sa kanila sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon ilang oras na ang nakalipas. Itay, inay, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganoon at ipapahiya kayo sa harap ng napakaraming tao. Sinubukan kong maging matiisin sa lahat ng panahong ito, ngunit nang makita kong ang sarili kong mga magulang na ang iniinsulto, napuno na ang salop, sabi ni Isabel sa mahinang boses, ngunit nanginginig sa pinipigilang emosyon na matagal na niyang tiniis. Marahang inilapag ni Mang Delfin ang kanyang kutsara. Tiningnan niya ang kanyang anak na may mga matang puno ng pagmamahal. Bilang isang ama na lubos na nakakaunawa sa pagdurusa ng kanyang anak, hinawakan niya ang malamig na kamay nito at ngumiti para pakalmahin siya. Marahan din siyang hinaplos ni Aling Elena sa likod. Hindi sila mukhang galit o uhaw sa paghihiganti. Sa halip, nagpapakita sila ng hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo sa pagpayag na mabuhay ka sa isang nakalalasong kapaligiran sa loob ng maraming taon. Nagsalita si Mang Delfin sa malalim at mahinahong boses. Ako ang humiling sa iyo na mamuhay tayo ng simple, itinatago ang lahat ng yaman na mayroon tayo upang malaman natin ang tunay na kulay ng iyong asawa at ng kanyang pamilya. Gusto kong matiyak kung mahal ka ni Lorenzo dahil sa kung sino ka o dahil sa pera ng ating pamilya. Gusto ko ring makita kung kaya kanyang ipagtanggol kapag ang mundo ay laban sa iyo. Lumalabas na bigo siya sa lahat. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ama, tumango si Isabel bilang pag-unawa. Sa lahat ng panahong ito, namuhay siya ng napaka-independyente at itinago ang kanyang pinagmulan sa direktang kahilingan ni Mang Delfin. Nagtrabaho siya ng husto upang itayo ang kanyang sariling negosyo nang walang tulong ng pera ng kanyang ama at mula sa mga pondong iyon ay binayaran ang lahat ng gastos sa kanilang bahay ni Lorenzo. Sa kasamaang palad, ang kabaitan at kalayaan ni Isabel ay sinamantala ng husto ni na Lorenzo at Corazon. Palagi nilang nararamdaman na sila ay mas mataas at makapangyarihan, hindi nauunawaan na ang hangin na kanilang nilalanghap araw-araw ay binabayaran ng pawis ni Isabel. Ngayong lumabas na ang katotohanan, wala nang kahit katiting na pagdududa si Isabel na wakasan ang lahat. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang makapal na brown folder. Inilagay niya ito sa mesa para makita ng kanyang ama. Inihahanda ko na itong petisyon para sa annulment sa loob ng ilang buwan. Itay, nakalap ko na rin ang lahat ng ebidensya ng paglustay na ginawa ni Lorenzo. Palagi niyang minamanipula ang mga account ng kumpanya at lihim na naglilipat ng pera sa kanyang mga personal na gastos. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para iharap ito sa korte. At ang gabing ito ang huling patak. Tumango si Mang Delfin nang may kasiyahan, nang makita ang katatagan ng kanyang anak. Ipinagmamalaki niya na si Isabel ay hindi naging isang mahinang babae na nagdadalamhati lamang sa kanyang kapalaran, kundi isang malakas na babae na alam kung kailan dapat tumigil sa pagsasakripisyo para sa maling tao. Nagpatuloy sila sa tahimik na hapunan. Ipinagdiriwang ang bagong kalayaan ni Isabel. Samantala, sa labas ng restaurant, isang kotse ang biglang huminto. Lumabas sina Lorenzo at Corazon, hingal na hingal at may kahindik-hindik na anyo. Nagawang itrack ni Lorenzo ang lokasyon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng Grab app na, sa pagkakamali, ay nakalink pa rin sa kanyang email. Dumating sila sa isang estado ng hindi mapigil na galit at malalim na desperasyon. Wala nang pakialam si Corazon sa kanyang kumalat na makeup. Nais lamang niyang harapin ang kanyang manugang at humingi ng paliwanag sa lahat ng kaguluhan ng gabing iyon. Naglakad ng mabilis si Lorenzo, nauuna sa kanyang ina, na may intensyong pumasok diretso sa restaurant at kaladkarin ang kanyang asawa pauwi. Gayunpaman, ang kanilang mga hakbang ay napigilan sa mismong harap ng pangunahing salaming pinto. Dalawang matipunong guwardiya na nakasuot ng itim na terno ang nag-unat ng kanilang mga braso, humaharang sa kanilang daan. Ang mga guwardiya ay sinanay na kilalanin ang mga regular na kliyente at mga taong maaaring lumikha ng gulo. Ang gusgusing anyo ni Lorenzo at ang baliw na anyo ni Corazon ay hindi tumutugma sa profile ng eksklusibong establishmento. Paumanhin, mga Ginoo, mayroon ba kayong reservation ngayong gabi? Ang inyong kasuotan at kalagayan ay hindi angkop sa mga alituntunin ng aming establishmento. Pakiusap na lisanin ang pasukan bago kami gumawa ng mas radikal na hakbang.
sabi ng isa sa mga guwardiya sa isang monotonong ngunit nagbabantang boses. Naramdaman ni Lorenzo na muling nayurakan ang kanyang pagmamalaki. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa baywang at galit na tiningnan ang guwardiya. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ang asawa ko ay nasa loob. Siya ang nagbabayad para sa pagkain sa lugar na ito. Tabi, kailangan kong makita siya ngayon din. Sigaw ni Lorenzo. Sinusubukang itulak ang guwardiya sa balikat, ngunit ang kanyang tulak ay hindi nakagalaw sa malaking security personnel kahit isang sentimetro. Ang iskandalo sa pinto ay umagaw sa atensyon ng ilang waiter at kliyente sa lobby. Ang mga sigaw ni Corazon, na humihiling na papasukin sila, ay lalong nagpapainit sa sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, bumukas ang dobleng panloob na pinto. Ang direktor ng restaurant, isang presentableng lalaki na nasa katanghaliang gulang, ay lumabas kasama ang mga tauhan ng bulwagan. Nagtagumpay ng ngumiti si Lorenzo nang makita ang direktor na lumalabas. Akala niya ay makikilala siya nito bilang asawa ng VIP client na umupa ng pribadong silid. Salamat sa Diyos at lumabas ka. Sabihin mo sa mga gorilya mo na tumabi. Gusto kong makita ang asawa kong si Isabel. Nasa loob siya. Kaya kong bilhin ang lahat ng pagkain sa lugar na ito kung patuloy silang haharang sa daan ko. Sigaw ni Lorenzo na may natitirang kayabangan. Ganap na binaliwala ng direktor ng restaurant ang mga sigaw ni Lorenzo. Tinitigan niya ng maigi ang dalawang nanggugulo nang may bahagyang paghamak. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas sa lobby si Mang Delphine mula sa panloob na pasilyo. Narinig ang iskandalo na kinasasangkutan ng pangalan ng kanyang anak. Sa sandaling makita nila si Mang Delphine na papalapit, ang direktor ng restaurant at lahat ng kanyang mga tauhan ay agad na tumayo ng tuwid. Walang pag-aalinlangan. Yumuko ng malalim ang direktor bilang tanda ng pinakamataas na paggalang at sinundan siya ng lahat ng naroroon na guwardiya at waiter. Magandang gabi, Chairman. Paumanhin po sa maliit na kaguluhan sa pasukan. Mayroon po bang nakagambala sa inyong hapunan ngayong gabi? Bati ng direktor sa isang malinaw at lubos na magalang na boses na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Nalaglag ang panga ni Lorenzo. Nanigas ang katawan ni Corazon. Chairman, ang titulong iyon ay ibinigay ng direktor ng isang high-class na restaurant sa matandang may pinakasimpleng anyo. Ang katotohanan ay tumama sa isip ni Lorenzo na parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Ang marangyang lugar na ito, na ipinagbanta niyang bilhin, ay pag-aari pala ng ama ng babaeng labis niyang hinahamak. Si Mang Delphine ay tahimik lamang na nakatayo, nakakrus ang mga kamay sa likod, tinitingnan sina Lorenzo at Corazon na para bang sila ay isang tumpok ng basura na dinala ng hangin sa kanyang pintuan. Hindi na kailangan pang magsalita. Ang katahimikan at ang eksenang naganap sa harap ng kanilang mga mata ay higit pa sa sapat upang wasakin ang natitira sa katinuan ng pamilya. Nakatayo sina Lorenzo at Corazon na parang mga estatwa, hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Ang sorpresa na ibinunyag ng direktor ng restaurant ay isang nakamamatay na dagok. Sa loob ng maraming taon, minamaliit nila ang pamilya ni Isabel. Itinuturing silang isang hindi mahalagang pabigat. Ngayon ay hinarap nila ang katotohanan na ang simpleng tao na kanilang pinahiya ay ang siyang humihila sa mga tali ng buong imperyong ito. Naramdaman ni Lorenzo na ang kanyang mundo ay nagkawatak-watak. Si Corazon, na dati puno ng galit at sumpa, ay nakatayo lamang na nakanganga at may mga blangkong mata na para bang iniwan na siya ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagmamalaki, na pinalakas ng mga kasinungalingan, ay ganap na nawasak sa publiko. Walang sinabi si Mang Delphine. Tiningnan niya sina Lorenzo at Corazon nang may ganap na kawalang interes, na para bang nanunood ng isang bagay na hindi karapat-dapat kahit isang segundo ng kanyang oras. Pagkatapos ng isang sandali ng nakabibinging katahimikan, gumawa siya ng isang kilos sa mga guwardiya. Nang hindi na kailangang ulitin, kumilos ng may determinasyon ang mga guwardiya. Hinawakan nila sina Lorenzo at Corazon sa mga braso upang kaladkarin sila palayo sa salaming pinto. Pakiusap na lisanin ang lugar ngayon din o tatawag kami ng pulis dahil sa paglabag sa kaayusan ng publiko, babala ng guwardiya sa isang nagyayelong boses. Wala nang bakas ng paggalang. Isang tiyak na utos lamang. Sinubukan ni Lorenzo na pumalag, ngunit ang lakas ng mga guwardya ay higit na nakahihigit sa kanya. Kahiya-hiya silang kinaladkad palabas ng lobby patungo sa paradahan, sa gitna ng mga mapanuyang bulungan ng ibang mga kliyente. Nang makarating sa aspalto, walang awang binitiwan sila. Si Corazon, na hindi na mapigilan ang kanyang emosyon, ay muling sumabog, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi sa galit na sigaw,
kundi sa isang nakakadurog pusong iyak. Imposible ito. Paano sila magiging may-ari ng lugar na ito? Siguradong isang panlilin lang ito ni Isabel para bitagin tayo, sigaw niya. Hindi tinatanggap ang katotohanan. Si Lorenzo, na nasa estado pa rin ng pagkabigla, ay nanatiling nakaupo sa aspalto. Napagtanto niya na tapos na ang laro. Ang akses sa yaman na matagal niyang tinamasa ay sarado na magpakailanman. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang desperasyon, lalo lamang tumindi ang kanyang galit kay Isabel. Wala siyang naramdamang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa katunayan, sinisi niya ang kanyang asawa sa kanyang pagbagsak. Si Corazon, na nasa isang napaka-instable na estado ng pag-iisip, ay biglang kinuha ang kanyang cellphone. Nagpasya siyang mag-live sa kanyang social media. Ito ang tanging paraan na alam niya para manipulahin ang katotohanan at humingi ng simpatya mula sa publiko. Nagsimula siyang mag-video na may baluktot na mukha at mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ginampanan niya ang papel ng pinakamalaking biktima sa Sansinukob. Hello sa lahat, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Ngayong gabi, naranasan ko ang isang hindi makataong trahedya. Nagawa ng aking manugang na si Isabel, naiwan kami ng aking anak sa kalye dahil lamang sa isang maliit na bagay. Kinuha niya ang kanyang mga magulang at iniwan kami ng walang kahit katiting na paggalang. Siya ay isang walang utang na loob at malupit na manugang. Sabi ni Corazon, pinipilit na gawing kaawa-awa ang kanyang boses. Umaasa siyang sa pagbabahagi ng video na ito, papanig sa kanya ang opinyon ng publiko at si Isabel ay sasailalim sa pangkalahatang kritisismo. Si Lorenzo, na nakikinig sa kanyang ina, ay nanahimik, na tila sumasang-ayon na ito ang tanging paraan para makaganti. Ngunit ang mundo ng social media ay hindi ganoon kasimple. Mabilis na kumalat ang livestream, ngunit ang reaksyon ay hindi tulad ng inaasahan. Sa halip na simpatya, napuno ang seksyon ng komento ng mga insulto at panunuya mula sa mga taong nakakaalam sa tunay na kulay ni Corazon. Isa sa mga pinakatanyag na komento ay mula kay Marites, isang dating kasambahay na nagtrabaho sa bahay ni Corazon. Matagal nang nagkimkim ng sama ng loob si Marites dahil pinaratangan siya ni Corazon ng kasinungalingan at sinigawan ng tanggalin sa trabaho dahil sa isang maliit na pagkakamali. Nang makita ang pagkakataon, hindi niya ito pinalampas. In-upload niya ang isang recording mula sa mga CCTV camera ng bahay na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang ebidensya ng mapanlait na pagtrato na kanyang naranasan. Bukod pa rito, kumalat ang isang video na kinunan ng isa sa mga bisita kung saan malinaw na ipinapakita ang insidente ng pag-agaw ng plato sa kaarawan. Kitang-kita kung paano inagaw ni Corazon nang may kayabangan ang plato mula sa ama ni Isabel habang sinisigawan ito sa harap ng lahat. Nakunan din sa video kung paano nakatayo lamang si Lorenzo, hinahayaan ang pamilya ng kanyang asawa na mapahiya at hindi man lang gumalaw. Sa sandaling maibahagi ang mga video ng libu-libong beses, nabunyag ang kasinungalingan ni Corazon. Ang publiko, na marahil ay nakaramdam ng awa noong una, ay marahas na bumaling laban sa kanya. Binaha ng matinding kritisismo ang social media. Ayan, iyan pala ang tunay niyang kulay. Hindi nakapagtataka na ipinagtabuyan sila ng manugang, sulat ng isang user. Napakasamang biyenan, inaagawan ng pagkain tapos may gana pang manirang puri, komento ng isa pa. Nahulog sina Lorenzo at Corazon sa sarili nilang bitag. Ang pagkawasak ng kanilang reputasyon ay hindi na isang simpleng chismis, kundi isang katotohanang nasaksihan ng libu-libong tao. Dumating ang bagong araw, ngunit para kina Lorenzo at Corazon, ang umagang iyon ay parang simula ng impyerno. Matapos ang nakakahiyang palabas sa restaurant at ang mga viral na video, nagpasya silang magkulong sa kanilang bahay. Natatakot silang lumabas ng pinto. Nahihiya na baka nakita na ng kanilang mga kapitbahay ang kanilang kahihiyan sa internet. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan. May kumatok sa pinto ng malakas at sunod-sunod na nagpatalon sa kanilang dalawa mula sa sofa. Naglakad si Lorenzo ng mabigat at may pagod na mukha para buksan ang pinto. Sa harap niya ay dalawang lalaki na nakasuot ng perpektong terno. May hawak na mga folder sa ilalim ng kanilang mga braso. Sila ang mga abogado ni Mang Delfin, na inatasang asikasuhin ang lahat ng legal na usapin ni Isabel. Magandang umaga, Ginoong Lorenzo. Kami ang mga legal na kinatawan ni Ginang Isabel. Ang dahilan ng aming pagbisita ay upang ihatid sa iyo ang isang opisyal na petisyon para sa annulment, pati na rin ang isang utos na lisanin ang tirahang ito sa loob ng 24 na oras.
sabi ng abogado sa isang napakahinahong boses na hindi nagiiwan ng puwang para sa negosasyon. Natigilan si Lorenzo. Naramdaman niyang muling umikot ang mundo ng napakabilis. Inaasahan niya ang petisyon para sa annulment, ngunit ang utos na lisanin ang bahay ay isang bagay na hindi niya naisip. Palaging iniisip ni Lorenzo na ang bahay na ito ay conjugal property at may karapatan siya rito. Matapos ang maraming taon ng pagsasama kay Isabel, sinusubukang pilitin ang tapang na wala naman sa kanya. Sinubukan niyang questionin ang utos. Hindi ninyo ako basta-basta mapapaalis. Ang bahay na ito ay ari-ari ang nakuha sa loob ng kasal. May karapatan ako sa 50% ng pag-aari. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang bahaging nararapat sa akin ayon sa batas. Sigaw ni Lorenzo. Sinusubukang magtunog na may autoridad kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Bahagyang ngumiti ang abogado at ang ngiting iyon ay lalong nagparamdam kay Lorenzo na siya ay walang halaga. Binuksan ng lalaki ang folder at kinuha ang isang dokumentong opisyal na notaryado. Sa dokumento, malinaw na nakasaad na ang bahay na kanilang tinitirhan sa loob ng maraming taon ay hindi pag-aari ni Lorenzo o ni Isabel, kundi eksklusibong pag-aari ng isa sa mga kumpanya ni Mang Delfin. Nagkakamali po kayo, Ginoong Lorenzo. Ang bahay na ito ay binili sa pangalan ng kumpanya ni Mang Delfin mula pa sa simula. Ang inyong status at ang status ni Ginang Isabel dito ay bilang mga gumagamit lamang na binigyan ng pahintulot na manirahan. Dahil malapit nang mapawalang bisa ang inyong kasal kay Ginang Isabel, automatikong binabawi ng legal na may-ari ang pahintulot na manirahan. Sa legal na usapin, wala kayong anumang karapatan sa ari-ariang ito. Kung hindi ninyo lilisanin ang tirahan sa itinakdang oras, mapipilitan kaming gamitin ang puwersa ng batas para sa sapilitang pagpapaalis, mariing paliwanag ng abogado. Ang paliwanag na iyon ay isang direktang saksak sa likod ng pagmamalaki ni Lorenzo. Ang lahat ng luho na kanyang ipinagmayabang, kabilang ang malaking bahay na labis niyang ipinagmamalaki, ay isang pautang lamang pala na maaaring bawiin ng tunay na may-ari anumang oras. Si Corazon, na nakikinig sa abogado mula sa loob ng bahay, ay tumakbo palabas sa sala sa gitna ng matinding pagka-hysterical. Nagsimula siyang sumigaw, tumatangging tanggapin ang sitwasyon, iniinsulto ang mga abogado at sinisisi ang pamilya ni Isabel sa pagiging mga taong walang puso na nais silang iwan sa kalye. Wala kayong puso! Ito ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng maraming taon. Hindi ako aalis kahit saan. Sigaw ni Corazon, habang niyayakap ang isa sa mga haligi ng sala sa isang eksaheradong madramang eksena. Hindi natinag ang abogado sa teatro ni Corazon. Tumingin lang siya ng mahinahon sa kanyang relo. Ang oras ninyo ay nagsimula na ngayon. Babalik kami bukas ng umaga para siguraduhing bakante na ang bahay. Kung may anumang ari-ari ang pag-aari ng kumpanya na mawawala o masisira, agad kaming magsasampa ng kaukulang mga kasong kriminal. Pagkaalis ng mga abogado, naging nakakasakal ang katahimikan sa bahay. Nagkatinginan sina Lorenzo at Corazon nang may purong desperasyon. Nawala sa kanila ang lahat sa loob lamang ng ilang oras. Wala silang trabaho, walang ipon, dahil matagal na nilang ginastos ito sa luho at sa mga pakikiapid ni Lorenzo. At ngayon, wala na silang kahit bubong sa kanilang ulunan. Nakaramdam si Lorenzo ng matinding galit kay Isabel, ngunit nauunawaan niyang wala na siyang magagawa. Ang babaeng labis nilang hinamak ay may mas malawak at mas makapangyarihang plano para wasakin sila. Sa desperasyon, nagsimula siyang isiksik ang kanyang mga damit sa isang maleta na nanginginig ang mga kamay. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis. Pinalayas sila hindi lamang sa bahay, kundi sa buhay na matagal na nilang minanipula. Ang araw na iyon ang nagsara sa kabanata ng luho sa buhay ni Lorenzo at ng kanyang ina, na nagbukas ng pinto sa kanilang tunay na pagkasira. Ang utos ng korte at ang determinasyon ng mga abogado ni Isabel ay hindi nag-iwan sa kanila ng puwang para kumilos. Napilitan silang lisanin ang marangyang bahay na sumisimbolo sa kanilang kayabangan. Ngayon, sa iilang perang natira sa kanilang mga pitaka, napilitan silang umupa ng isang napakaliit na silid sa isang murang otel sa labas ng lungsod. Ang lugar na ito ay walang pagkakatulad sa kanilang dating tirahan. Ang silid ay maliit, na may mga gasgas na baldosa at isang bintanang may kalawang na aldaba. Ang hangin sa loob ay mabigat, walang aircon, isang lumang bentilador lamang na umuugong sa bawat pag-ikot ng mga ilisi. Nakaupo si Corazon sa gilid ng lumulubog na kutson na may baluktot na mukha. Pinapaypayan niya ang kanyang leeg ng isang piraso ng karton.
Natuyo na ang kanyang mga luha. Pinalitan ng galit at pagtanggi sa mapait na katotohanan na ngayon ay sumasakal sa kanya. Buong araw siyang nagrereklamo at isinusumpa ang kanyang kapalaran. Sinisi niya si Isabel, tinawag itong isang babaeng walang puso, at unti-unti, sinimulan na rin niyang sisihin ang sarili niyang anak sa hindi pagprotekta sa kanilang ari-arian. Nakaupo si Lorenzo sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader. Magulo ang kanyang isip, binaliwala niya ang mga reklamo ng kanyang ina, na umuugong sa kanyang tainga na parang mga makulit na langaw. Ang kanyang utak ay gumagana ng mabilis, naghahanap ng paraan para makabangon sa lalong madaling panahon. Sa kanyang isip, lumitaw ang isang pangalan na pinaniniwalaan niyang magiging kanyang salbabida, si Victoria. Si Victoria ang babaeng lihim niyang kinakasama sa likod ni Isabel. Sa kanilang relasyon, binuhusan siya ni Lorenzo ng mga mamahaling regalo, mga designer na bag, mga nakasisilaw na alahas, at isang nakakagulat na mataas na buwan ng sustento. Palagi niyang pinaniniwalaan si Victoria na siya ay isang matagumpay na negosyante na walang katapusan ang yaman. Kumbinsido si Lorenzo na matapos ang lahat ng kanyang ibinigay, malugod na magpapahiram sa kanya ng pera si Victoria para makapagsimula siyang muli. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang cellphone, hinanap ang contact ni Victoria, at nagpadala ng ilang mensahe na humihingi ng tulong, kasama ang matatamis na pangako na ibabalik niya ang pera ng doble kapag naayos na niya ang kanyang mga problema. Sa kasamaang palad, ang mga mensahe ay minarkahan lamang ng mga asul na check ng pagkabasa, walang kahit isang sagot. Sa kabilang dulo ng silid, nagsimulang kumalam ang sikmura ni Corazon na nagpapaalala sa kanya na wala pa siyang kinakain mula pa noong umaga. Ngunit alam niya na ang natitirang pera ni Lorenzo ay halos hindi sapat para bayaran ang ilang araw na upa sa otel na iyon. Ang kanyang pagmamalaki ay hindi nagpapahintulot sa kanya na humingi ng pera para sa pagkain sa kanyang anak na halatang problemado. Biglang naalala ni Corazon ang isang pulang kahon na pelus, isang alaala ng kanyang mga araw ng kaluwalhatian na nagawa niyang kunin nang paalisin sila. Sa kahon ay nakalagay ang iba't ibang alahas na ginto at diamante na lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan sa club. Karaniwan niyang itinatago ang mga ito sa ilalim ng susi at isinusuot lamang sa mga malalaking okasyon. Habang hindi nakatingin si Lorenzo, dahil patuloy siyang nakatitig sa screen ng telepono, isinuksok ni Corazon ang kahon sa kanyang bag, inayos ang kanyang damit, sinusubukang magmukhang kalmado hanggat maaari, at lumabas ng otel patungo sa pinakamalapit na sanglaan. Pagdating sa sanglaan, sinubukan ni Corazon na kumapit sa mga labi ng kanyang kayabangan. Lumapit siya sa counter, na mataas ang noo, at inilagay ang mahalagang kahon. Sadyang mabagal ang kanyang mga kilos, para magmukhang elegante. Ang appraiser, isang binatang nakasalamin na may makapal na frame, ay magalang na tumingin kay Corazon at binuksan ang kahon. Nagningning ang mga mata ni Corazon nang makita niyang kumikinang ang kanyang mga alahas sa ilalim ng ilaw ng mga lampara ng establishmento. Iniisip na niya ang paglabas doon na may daan-daang libong piso para makabayad ng isang disenteng apartment at makabili ng masarap na pagkain. Gusto kong i-appraise ninyo ng maayos ang mga pirasong ito. Kailangan ko ng cash ngayon din. Lahat iyan ay 24 na karat na ginto na may mga diamanteng pinakamataas ang kalinawan. At wag ninyong subukang lokohin ako ng mababang presyo. Dahil alam na alam ko kung magkano ang mga iyan noon, sabi ni Corazon sa isang mayabang at matigas na tono. Hindi sumagot ang appraiser. Kinuha niya ang isang loope at asido upang suriin ang isang malaking pulseras na siyang pinakakapansin-pansing piraso sa lote. Matapos itong suriin sandali, kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang isa pang piraso, isang kwintas na tila napakabigat, at isinailalim ito sa parehong pagsubok. Naging alanganin ang ekspresyon ng appraiser. Inilapag niya ang mga instrumento at tiningnan si Corazon na may halong awa at pagdududa. Paumanhin, ginang, sigurado po ba kayo na sa inyo ang mga pirasong ito at binili ninyo sa isang opisyal na tindahan ng alahas? Maingat na tanong ng empleyado. Sinusubukang hindi masaktan ang kliyente. Nagalit si Corazon at marahas na hinampas ang salamin ng counter. Siyempre, sa akin iyan. Ano ang tingin mo sa akin? Isang magnanakaw? Mga tunay na alahas iyan na kinolekta ko sa loob ng maraming taon. Ibigay mo na sa akin ang pera at tigilan mo na ang pagtatanong ng mga walang kuwentang bagay. Huminga ng malalim ang appraiser, kinuha ang malaking pulseras at, gamit ang kaunting puwersa, binali ang isa sa mga kawit.
Ang loob ng sirang piraso ay naglantad ng isang madilim at mapurol na kulay, walang anumang bakas ng katangi-tanging kinang ng purong ginto. Muli po akong humihingi ng paumanhin, ginang, ngunit kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Lahat po ito ay murang alahas. Wala pong kahit isang piraso sa kahon na ito na gawa sa tunay na ginto o may tunay na diamante. Ito po ay isang simpleng haluang metal na may patong na kulay ginto. Hindi po namin matatanggap ang mga bagay na ito dahil wala po silang komersyal na halaga, tapat na paliwanag ng empleyado. Nang marinig ang paliwanag, namutla ang mukha ni Corazon na parang kandila. Inagaw niya ang sirang pulseras mula sa kamay ng lalaki at sinuri ito na nanginginig ang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, napagtanto na nagsasabi ng totoo ang appraiser. Biglang sumagi sa kanyang isip ang isang alaala. Ilang buwan na ang nakalipas. Hiniram ni Lorenzo ang kahon ng mga alahas sa kanya, sa dahilan na ipapalinis ang mga ito sa isang mapagkakatiwalaang alahas para hindi mawala ang kanilang kinang. Nang ibalik niya ang mga ito, hindi na sinuri ni Corazon kung tunay ang mga ito dahil bulag siyang nagtiwala sa sarili niyang anak. Ang mapait na katotohanan ay tumama sa kanyang utak na parang isang martilyo. Ang sarili niyang anak, ang mismong dugo na lagi niyang ipinagtatanggol, hanggang sa huli, ay ninakaw ang kanyang mga orihinal na alahas para ibenta ang mga ito sa likod niya at sa gayon ay pondohan ang kanyang luho at bayaran ang kanyang mga utang. Kinapos ng hininga si Corazon, nanlabo ang kanyang paningin. Ang pagkabigla, galit, pagkadismaya, at gutom ay nagsama-sama. Inaatake ang kanyang puso at ulo ng sabay-sabay. Nang hindi na makapagsalita, bumagsak pa atras ang katawan ni Corazon at hinimatay siya sa mismong sahig ng sanglaan. Ang kapaligiran sa loob ng maruming inuupahang silid ay naging isang nakakatakot na larangan ng digmaan. Si Corazon, nakararating lamang at tinulungang makauwi ng isang mabuting kaluluwa mula sa kalye, ay inilabas ang lahat ng galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Inihagis niya ang kahon ng pelos na may peking alahas diretso sa mukha ni Lorenzo na natutulog sa kutson. Nagising si Lorenzo sa takot, hinahawakan ang kanyang pisngi na masakit mula sa tama. Naguguluhang tiningnan niya ang kanyang ina, ngunit nang makita ang laman ng kahon na nakakalat sa sahig, nanigas siya. Napagtanto niyang nabunyag na ang kanyang pinakamalaking sikreto. Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang lokohin ang sarili mong ina? Ibinenta mo ang aking mga tunay na alahas at pinalitan ng basurang ito. Saan napunta ang pera? Siguradong sa babaeng iyon. Hinahayaan mong magutom ang iyong ina habang winawaldas mo ang perang ninakaw mo sa akin para sa iyong kasiyahan. Sigaw ni Corazon sa basag na boses, nanginginig sa purong pagka-hysterical. Nagsimula siyang walang awang suntukin si Lorenzo sa dibdib. Sinubukan ni Lorenzo na pigilan ang mga kamay ng kanyang ina. Totoo na nakaramdam siya ng pagkakasala, ngunit ang kanyang malaking ego at desperasyon ay nag-udyok sa kanya na sumagot ng pasigaw. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi ka laging humihiling na mabuhay na parang reyna. Laging humihingi ng pera para magyabang sa mga kaibigan mo sa club. Matagal ng bangkarote ang kumpanya ko. Pera ni Isabel ang sumasalo sa lahat. Kailangan ko ng pera para mapanatili ang aking status at pakalmahin ang aking sarili. At si Victoria lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Ang tanging pakialam mo ay ang iyong mga alahas at ang iyong imahe sa lipunan. Sumiklab ang isang marahas na pag-aaway at walang sino man sa kanila ang makapigil dito. Sinisisi nila ang isa't isa, inilalabas ang lahat ng kanilang maruruming lihim at nagbabatuhan ng pinakamasasakit na salita na tuluyang pumutol sa ugnayang nagbubuklod sa kanila. Dahil sa pandidiri at hindi na makatiis pa kahit isang minuto sa silid na iyon na parang isang tunay na impyerno, isinuksok ni Lorenzo ang natitirang damit sa isang backpack. Binaliwala niya ang kanyang ina na umiiyak ng mapait sa isang sulok. Nang hindi lumilingon, umalis si Lorenzo. Buo na ang kanyang desisyon. Pupunta siya sa bahay ni Victoria. Kumbinsido siyang tatanggapin siya nito at bibigyan ng kanlungan hanggang sa humupa ang bagyo. Gamit ang huling pera sa kanyang pitaka, sumakay siya ng MRT at naglakad papunta sa isang high-end na condominium kung saan nakatira si Victoria. Pagdating sa pinto, inayos ni Lorenzo ang kanyang buhok at ang kanyang gusot na damit. Kumatok siya sa pinto sa ritmo na karaniwan nilang ginagamit bilang password. Maya-maya, bumukas ang pinto. Nakatayo si Victoria sa pintuan na may suot na marangyang silk robe na binili mismo ni Lorenzo para sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, ang mukha ng babae
ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagmamahal o nostalgia. Tiningnan niya si Lorenzo, mula ulo hanggang paa, sinusuri siya ng may pandidiri na hindi man lang niya sinubukang itago. Bakit ka na parito na ganyan ang itsura, parang pulubi? Huwag mong sabihin sa akin na totoo ang mga kaawa-awang mensahe na ipinadala mo sa akin. Bangkarote ka na ba talaga at pinalayas sa kalye? Tanong ni Victoria sa isang nagyeyelo at mapanlibak na tono. Pilit nang ngumiti si Lorenzo. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay, ngunit marahas siyang umiwas. Victoria, tulungan mo ako. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ko. Kinuha ng asawa ko ang lahat sa akin. Pati ang nanay ko ay laban sa akin. Kailangan ko ng isang lugar kung saan ako maaaring manatili pansamantala. Hayaan mo akong matulog dito ng ilang araw hanggang sa makahiram ako ng pera sa isang kaibigan. Sumpa ko, babayaran kita sa lahat. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pagmamakaawa ni Lorenzo, kinakaladkad ang natitirang dignidad sa sahig. Suminghal si Victoria, nagkrus ng mga braso, at tiningnan ang lalaking dati niyang hinahangaan ng may ganap na paghamak. Nakipagrelasyon ako sa iyo dahil may pera ka at kaya mong bigyan ako ng magandang buhay. Kung wala ka ng kahit isang kusing, bakit kita papapasukin sa bahay ko? Hindi na kita kailangan para sa kahit ano. Tapos na tayo, at huwag ka nang mag-isip na bumalik dito. Tumalikod si Victoria, kinuha ang isang bag na may ilang gamit na iniwan ni Lorenzo doon, at inihagis ito sa pasilyo, tumama sa kanyang dibdib. Nang walang kahit katiting na habag, marahas niyang isinara ang pinto at isinusi ito. Iniiwan si Lorenzo, na nakatayo sa hagdanan na may durog na puso. Noon napagtanto ng lalaki na ang katapatan na inaasahan niya mula sa isang relasyong batay sa kasinungalingan at pera ay isang ilusyon lamang. Nang maubos ang pera, natapos na rin ang pag-ibig. Sa mga paang mabigat na parang tingga, lumabas si Lorenzo ng gusali. Ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay tumatagos sa kanyang mga buto. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Kinakaladkad ang kanyang mga paa sa mga walang taong bangketa. Naglakad siya na nakayuko, pinagsisisihan ang sariling katangahan sa pagpapabaya kay Isabel, isang tapat at independiyenteng asawa para sa isang babaeng materyalistiko at walang puso. Biglang may umugong na motor sa likuran at isang sasakyan ang biglang huminto sa tabi niya. Isang police mobile na may mga kumikislap na ilaw na nagbibigay liwanag sa desyertong kalye. Dalawang pulis na nakauniporme ang lumabas ng sasakyan at hinarangan ang kanyang daan. Ikaw ba si Lorenzo? Tanong ng isang pulis sa isang mahigpit at may autoridad na boses. Inangat ni Lorenzo ang kanyang ulo na may mga matang namumula sa pagod, naguguluhang nakatingin sa pulis. Dahan-dahan siyang tumango, walang lakas kahit na magtanong kung bakit. Agad na hinawakan ng pulis ang kanyang braso at binasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Mayroon kaming opisyal na reklamo mula kay Ginang Isabel para sa mga di umano'y krimen ng pamemeke ng mga dokumento, pamemeke ng mga pirma sa mga account ng kumpanya, at paglustay ng pondo. Ikaw ay arestado ngayong gabi para sa interogasyon sa istasyon. Pakiusap na makipagtulungan at sumakay sa sasakyan, utos ng pulis. Hindi nagiiwan ng pagkakataon para sa pagtutol. Sa parehong segundo, ipinosas siya sa likod. Ang malamig na metal ng posas ay nagpagising sa kanya at napagtanto niyang hindi ito isang bangungot na mawawala kapag iminulat niya ang kanyang mga mata. Ito ang malupit na katotohanan ng karma na kailangan na niyang pagbayaran. Habang isinasakay siya sa likurang upuan ng patrol car, sa wakas ay tumulo ang mga luha ng pagsisisi sa kanyang mga pisngi. Nawala sa kanya ang isang pambihirang babae. Nawala sa kanya ang kanyang ina, na laging nagtatakip sa kanyang mga pagkakamali. Nawala sa kanya ang kanyang yaman, ang kanyang kalaguyo, at ngayon ay nawawala na ang kanyang kalayaan, nakatakdang harapin ang kanyang mga krimen sa likod ng mga rehas. Ang kanyang pagdurusa noong gabing iyon ay isang tahimik na saksi, kung gaano kawalang awa ang tadhana sa mga hindi marunong magpahalaga sa kung anong mayroon sila. Ang pangunahing bulwagan ng Regional Trial Court ng Makati ay sumalubong sa kanila ng may lamig at solemnidad. Ang mga barnisadong pader na gawa sa kahoy ay nagpapakita ng alingaw-ngaw ng mga hakbang ng mga empleyadong abala sa paghahanda ng mga kaso. Ang mga upuang kahoy para sa publiko ay halos puno na. Mga dating kasosyo sa negosyo, mga kakilala, at ilang mamamahayag na interesadong i-cover ang pagbagsak ng isang negosyanteng dati huwaran ng kayabangan. Sa unang hilera, nakaupo si Isabel na may tuwid na likod at eleganteng tindig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na kapayapaan. Walang kahit anong pahiwatig ng tensyon.
Nakasuot siya ng isang perpektong business suit na nagpapatingkad sa kanyang autoridad bilang isang leader ng negosyo. Sa tabi niya, sinamahan siya ni Mang Delphine na may kalmado ngunit matatag na tingin. Ito ang araw ng paglutas. Ang araw kung kailan ang lahat ng pagdurusa at sakripisyo ni Isabel ay susuklian ng batas. Ang law firm na inupahan ni Mang Delphine ay naghanda ng daan-daang pahina ng hindi matututulang ebidensya mula sa mga irregular na paglilipat sa bangko hanggang sa mga peking dokumento na nagpapatunay sa krimen ng kanyang dating asawa. Ang gilid na pinto ng bulwagan ay bumukas ng may malakas na langit-ngit na nagpalingon sa lahat ng mga mata doon. 2 pulis ang pumasok, kasama ang isang lalaking nakaposas. Si Lorenzo iyon. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay isang ganap na kabaligtaran ng imahe ng isang matagumpay na negosyante na gustong-gusto niyang i-project noon. Ang kanyang mukha ay pagod, na may malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata at balbas. Matapos ang ilang linggo sa preliminary detention, pumayat siya ng husto at nakasuot ng simpleng damit na kupas. Isang biswal na tanda ng kanyang pagbagsak. Habang naglalakad si Lorenzo patungo sa upuan ng akusado, nagkasalubong ang kanilang mga mata ni Isabel. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng kayabangan, tanging desperasyon at isang walang katapusang takot. Yumuko si Lorenzo. Hindi makayanan ang kahihiyan na ang lahat ng kanyang ginawa ay nakalantad sa publiko at sa korte. Nagsimula ang paglilitis sa pagpalo ng martilyo ng hukom na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang unang item sa agenda ay ang pagbasa ng petisyon para sa annulment at paghahati ng ari-arian. Inilarawan ng detalyado ng abogado ni Isabel kung paano hindi nag-ambag si Lorenzo ng kahit isang piso na kinita mula sa kanyang sariling pagod. Napatunayan sa legal na paraan na lahat ng ari-arian, mula sa mga premium na kotse hanggang sa bahay, ay pag-aari ng kumpanya ni Mang Delphine na idinaan kay Isabel. Bilang karagdagan, ipinakita ng abogado ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking paglilipat mula sa mga account ng kumpanya patungo sa personal na account ni Victoria, ang babaeng nag-abandona sa kanya. Ang bawat pahina ng ebidensya na ipinakita sa hukom ay parang isang sampal sa mukha ni Lorenzo. Wala siyang pribadong abogado para ipagtanggol siya dahil wala na siyang pondo at umaasa na lamang sa isang public attorney. Yumuko lamang siya, kinakagat ang kanyang ibabang labi, nauunawaan na wala ng paraan para makatakas. Ang ikalawang item ay ang kasong kriminal para sa paglustay at pamemeke ng mga dokumento. Inilahad ng detalyado ang mga resulta ng pagsusuri ng pulisya sa sulat kamay. Ang pirma ni Isabel na sistematikong pineke ni Lorenzo sa mga dokumento ng bangko para maglipat ng malalaking halaga ay lumitaw sa screen sa bulwagan. Ang pandaraya ay umabot sa 10-10 milyong piso. Mahigpit na tiningnan ng hukom si Lorenzo at hiniling siyang magsalita. Nang dumating ang kanyang pagkakataon na magsalita, gumuho ang pagtutol sa isip ni Lorenzo. Ang lalaking dating nag-iisip na siya ay hindi magagalaw ay dumulas mula sa kanyang upuan, lumuhod at idinikit ang kanyang noo sa malamig na sahig ng bulwagan. Humagulgol siya ng walang tigil at ang kanyang mga hikbi ay pumuno sa bulwagan. Isabel, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Lubos akong nagsisisi. Patawad talaga. Nabulag ako at nilamon ako ng kasakiman. Pakiusap, bawiin mo ang mga paratang. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon na patunayan sa iyo na kaya kong magbago. Sumpa ko, magiging alipin mo ako. Magtatrabaho ako kahit ano para ibalik sa iyo ang bawat piso. Nakikiusap ako, wag mo akong hayaang mabulok sa bilangguan. Humagulgol si Lorenzo sa isang paos na boses, habang iniaangat ang kanyang mga kamay, patungo sa upuan ng taga-usig. Itinapon niya ang lahat ng kanyang pagmamalaki sa harap ng mga naroroon. Tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan ng dahan-dahan. Wala siyang naramdamang awa o galit. Ang kanyang tingin ay nagyayelo. Nang magsalita siya sa lalaking gumagapang sa sahig, huli na ang lahat. Ang pagsisisi mo ngayon ay hindi dahil sa napagtanto mo ang iyong mga pagkakamali, kundi dahil alam mong talo ka na at nahuli ka na. Ang iyong mga luha ay hindi maibabalik ang mga taon ng kahihiyan na kinailangang lunukin ng aking pamilya. Hayaan mong ang batas ang magparusa sa iyo. Para sa akin, napatawad ko na ang aking sarili sa katangahan na piliin ka bilang kasama sa buhay. Ang mga salita ni Isabel ay direkta, malinaw, at tuluyang pumutol sa anumang pag-asa ni Lorenzo. Tumango ang hukom nang makita ang katatagan ng nagsasakdal at ipinukpok ang martilyo upang ihayag ang desisyon ng ganap na pagpapawalang bisa ng kasal.
Kasabay nito, itinakda niya ang pagbasa ng hatol sa kasong kriminal na walang dudang magkukulong kay Lorenzo sa loob ng maraming taon. Nang lumabas sina Isabel at ang kanyang ama mula sa pangunahing bulwagan patungo sa mahahabang pasilyo ng korte, biglang sumiklab ang isang malakas na iskandalo sa waiting area. Ang mga hysterical na sigaw ng isang matandang babae ay sumira sa konsentrasyon ng mga pulis. Si Corazon iyon. Ang kanyang anyo ay kaawa-awa. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang damit ay kupas at marumi. Mula nang makulong si Lorenzo, si Corazon ay namuhay sa kahirapan, hindi kayang bayaran kahit isang silid. Nang malaman ang petsa ng paglilitis ng kanyang anak, pumunta siya roon na may intensyong gumawa ng gulo. Nang makita si Isabel na naglalakad kasama ang kanyang ama, nanlaki ang mga mata ni Corazon na puno ng dugo dahil sa galit. Tumakbo siya, sinuong ang security cordon, nakaunat ang mga kamay pasulong na parang isang sinasapian. Determinado na saktan si Isabel. "Demonic bitch! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Iniwan mo kami sa kalye! Papatayin kita!" Sigaw ni Corazon sa isang matinis na boses na umagaw sa atensyon ng lahat sa pasilyo. Ngunit bago pa man dumampi ang maruruming daliri ni Corazon sa blazer ni Isabel, 2 pulis na nagbabantay sa sulok ang mabilis na namagitan. Hinawakan nila si Corazon sa likod, pinigilan ang kanyang mga braso, at idiniin siya sa pader ng pasilyo. Nagpumiglas si Corazon na parang isang baliw na hayop, ngunit hindi niya kayang tapatan ang lakas ng mga pulis. Kinuha ng isang opisyal ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte. "Corazon de Villa, ikaw ay arestado ngayon, batay sa isang kriminal na reklamo para sa insulto, paninirang puri, at pagpapakalat ng maling impormasyon na isinampa ni Marites ilang araw na ang nakalipas. Dadalhin ka sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong tungkol sa mga ebidensya, recording, at publikasyon sa social media na ibinigay ng nagsasakdal." Nang marinig ang pangalan ng kanyang dating kasambahay at ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto, ang kaunting lakas na natitira kay Corazon ay naglaho sa hangin. Napagtanto niya na ang kanyang pagtatangkang gumanap na biktima sa pamamagitan ng pag-livestream sa internet ay naging isang nakamamatay na boomerang na ngayon ay magdadala sa kanya diretso sa selda. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at tumigil siya sa pagpupumiglas. Ipinosas siya ng pulis at dinala siya sa harap ni Isabel na nakatayo ng hindi gumagalaw. Tiningnan lamang ni Isabel ang kanyang dating biyenan na may blangkong tingin, hindi sinasabi kahit isang salita. Humagulgol ng walang tigil si Corazon. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak na nasa bilangguan na, ngunit ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw lamang sa malamig na mga pasilyo ng korte. Ang pamilyang ito, na dati napaka-arogante at itinuturing na may karapatang yurakan ng iba, ay ganap na nawasak. Inaani ang lahat ng pagdurusa mula sa mga binhi ng kayabangan na sila mismo ang nagtanim. Mabilis na lumipas ang panahon, dala ang malalaking pagbabago na bumura sa lahat ng bakas ng mga sugat ng nakaraan. 6 na buwan na ang lumipas, mula nang wakasan ng martilyo ng hukom ang bangungot ni Isabel. Sa panahong ito, si Isabel ay naging isang hindi kapani-paniwalang respetadong leader ng negosyo mula sa pagiging isang sunod-sunurang asawa. Ganap na ipinasa ni Mang Delfin ang pamamahala ng kanyang corporate empire sa kanyang kaisa-isang anak. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabel, ang konsorsyum ay lumago ng husto, lumalawak sa mga estratehikong sektor ng ekonomiya at lumilikha ng libu-libong trabaho. Ngayon, si Isabel ay nasa tuktok ng tagumpay. Nagpapakita siya ng isang aura ng katatagan at pambihirang kagandahan. Palagi siyang tapat na ngumingiti sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga magulang na tinatamasa ang isang payapang pagreretiro sa kanilang maluwang na bahay nang walang presensya ng mga parasito na dati sumisira sa kanilang kapayapaan. Noong araw na iyon, napakasikip ng schedule ni Isabel. Kasama ang kanyang team, mga assistant, mga regional manager, at ilang partner. Nagsasagawa siya ng isang inspeksyon sa isang higanting marangyang shopping mall sa Metro Manila na kamakailan lamang ay binili ng kanyang korporasyon. Ang shopping mall ay napakalaki, na may maraming palapag na puno ng mga tindahan at eksklusibong butik. Pinangunahan ni Isabel ang delegasyon, nakikinig sa ulat ng progreso mula sa direktor ng complex. Ang kanyang anyo ay nakasisilaw, isang perpektong business suit na nagpapakita ng autoridad ng isang ganap na may-ari, na sa kanyang presensya lamang ay magalang na yumuyuko ang mga empleyado. Sinuri ng grupo ang bawat lugar, hanggang sa makarating sila sa itaas na palapag,
na nakalaan para sa isang malawak at sopistikadong food court. Ang lugar na ito ay puno ng mga customer na nag-e-enjoy sa kanilang tanghalian. Mayroong patuloy na ingay mula sa mga plato at pag-uusap. Gayunpaman, sa isang sulok, malapit sa lugar ng pagkolekta ng mga tray at pagtatapon ng basura, nagkaroon ng isang maliit na insidente na umagaw sa atensyon ng direktor ng mall. Isang supervisor ng paglilinis na nakauniporme ang malakas at bastos na pinapagalitan ang isa sa mga empleyado. Huminto sandali si Isabel. Kumunot ang noo. Ayaw niya ng mga iskandalo sa harap ng mga kliyente ng kanyang mga establishmento. Sumenyas siya sa kanyang team na huminto at dahan-dahang lumapit sa pinagmulan ng ingay upang tingnan kung ano ang nangyayari. Punasan mo agad ang mantikang iyan. Kumilos ka. Matanda ka na, kuba ka pa, mabagal, at nagrereklamo ka pa na masakit ang likod mo. Kung hindi mo lilinisin ang lugar na ito hanggang kumintab sa loob ng 5 minuto, ibabawas ko ang sahod mo para sa isang araw. Sa labas, daan-daang tao ang naghihintay na kunin ang pwesto mo. Walang awang sigaw ng supervisor sa tagalinis. Ang tagalinis na pinapagalitan ay isang matandang babae, nakasuot ng uniporme sa trabaho na maluwag sa kanya at may mga mantsa ng dumi. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nakakapit sa isang basang mop at ang kanyang likod ay nakayuko, hindi makayanan ang matinding pagod. Pinunasan ng matanda ang kanyang pawis at inangat ang kanyang ulo para humingi ng paumanhin sa supervisor. Huminto ang puso ni Isabel sa isang segundo. Ang pagod na mukhang iyon, puno ng mga kulubot ng pagdurusa, at ang mga mapurol at puno ng desperasyong mga mata, ay pag-aari ni Corazon de Villa, ang kanyang dating biyenan, ang babaeng nahuhumaling sa katayuan, na nagmamayabang ng mga alahas, at nang iinsulto sa iba. Ngayon, nakatayo siyang paralisado, nakahawak sa hawakan ng mop na nakauniporme para sa mabigat na trabaho. Matapos pagsilbihan ang kanyang sentensya para sa paninirang puri, si Corazon ay literal na napunta sa kalye. Ang kanyang anak ay nasa bilangguan pa rin, at lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay itinakwil siya na parang isang aso sa kalye. Upang makakain, kinailangan niyang tanggapin ang isang mabigat na pisikal na trabaho sa isang kumpanya ng paglilinis, nang walang kahit anong ideya na ang shopping mall, kung saan siya ipinadala, ay pag-aari ng kanyang dating manugang. Lumingon si Corazon, napansin ang presensya ng isang grupo ng mga executive na huminto sa malapit, dahan-dahang nanlaki ang kanyang pagod na mga mata. Kinapos siya ng hininga nang makita niya si Isabel na nakatayo ng may autoridad, napapaligiran ng mga mahahalagang tao na nagpapakita sa kanya ng ganap na paggalang. Ang alaala kung paano niya hinablot ang plato mula sa kamay ng ama ni Isabel sa gitna ng marangyang party na iyon ay tumama sa kanyang isipan. Namuti ang mukha ni Corazon na parang papel. Nagsimula siyang manginig ng malakas. Dinurog ng kahihiyan ang kaunting katinuan na natitira sa kanya. Nais niyang tumakbo at magtago mula sa tingin ni Isabel, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa basang sahig. Nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ang mga luha ng mapait na pagsisisi. Tumingin siya kay Isabel, umaasa na makahanap ng kahit katiting na habag, isang pagsaway, o kahit galit. Isang bagay na maaari niyang kapitan para umiyak at magmakaawa. Sumagot si Isabel ng parehong tingin. Ang mga assistant na sumusunod sa kanya ay gumawa ng kilos na akmang paalisin ang tagalinis dahil sa pagharang sa daan ng kanilang boss. Ngunit itinaas ni Isabel ang kanyang kamay. Sinasabi sa kanila na manatili sa kanilang mga pwesto. Sa mga mata ni Isabel, walang galit, walang mapanuyang ngiti ng tagumpay, o kahit anong pahiwatig ng awa. Ang mukha ni Isabel ay nanatiling ganap na walang ekspresyon, malamig at blanko, na para bang ang gusgusing matandang babae, nanginginig na may mop sa harap niya, ay hindi hihigit sa isang hindi mahalagang anino, isang taong wala ng ganap na kahulugan sa kanyang buhay. Inalis ni Isabel ang kanyang tingin nang may nakakagulat na kapayapaan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumadaan sa gitna ng mga tao kasama ang kanyang management team, iniiwan si Corazon na nalulunod sa kawalang halaga ng kanyang sariling durog na puso. Nang magsimulang lumayo ang likod ni Isabel at maglaho sa gitna ng mga restauran, ang mga huling depensa ni Corazon ay ganap na gumuho. Ang matanda ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa maruming sahig, niyakap ang kanyang mga binti, at humagulgol ng mapait, tinatangisan ang kanyang malagim na kapalaran. Napagtanto niya na ang pinakamasakit na parusa ng karma ay hindi isang madugong paghihiganti, kundi ang pagkaunawa
na ang iyong pag-iral ay nawalan na ng halaga ang pag-unawa na ikaw ay isang maruming alikabok lamang na tinangay ng hangin ng panahon. Samantala, lumabas si Isabel sa pangunahing pinto ng shopping mall. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Nanalo siya sa pinakamabigat na laban sa kanyang buhay, nang hindi man lang dinudumihan ang kanyang mga kamay. Ang nakaraan ay inilibing sa katahimikan, at ang isang maningning na hinaharap ay ganap ng nasa kanyang mga palad.